Alright guys, mayroon po tayong update ngayon mga sangkay tungkol po sa kalagayan ng kaso ni PRRD doon po sa ICC. Yo guys, what's up? This is me. We are back dito sa ating YouTube channel. Kamusta po kayo mga kababayan? Mga solid sangkay. At ito nga po pag-uusapan po natin ngayon ang mabigat na kinakaharap ng ating dating presidente. At ngayon, meron pong balita tayo tungkol dyan. Anyway, bago tayo magpatuloy sa mga hindi pa po dyan nakakapag-subscribe sa ating YouTube channel, makikita nyo po yung subscribe button sa baba ng video na to. I-click nyo lamang po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Sa mga nanonood po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Okay, so shoutout po sa lahat ng mga solid sangkay na nanonood ngayon. Ngayon, eto nga po mga sangkay ang nangyari. Medyo ano to medyo nakakuha dito si dating Pangulong Rodrigo Duterte ng puntos sa part na to. Kasi ayon po dito mga sangkay, 197 speeches ni PRRD. Nakita daw po ng ICC judge na si Joanna Corner na sobra naman. Kumbaga, mukhang hindi na po kailangan. Kasi si sobra naman daw po yung kung ilalatag pa nila yan, mga sangkay. Ayan po, 197 speeches, incriminatory evidence seems to me too much. Sabi po ni Joanna Corner. Baga dito niya nakita na mukhang grabe naman to, pati yun, ginamit na. At tayo nga po sa iba, mga sangkay, mukhang hindi naman na kailangan yung mga ganong klaseng itong mga speech. Kasi di ba yung ang daming speech noon ni Duterte na yung iba nga mga joke, di ba? Tapos ginamit po nila bilang ebidensya. Tayo nga po sa iba, nagaya po na itong mga sangkay, incriminatory speeches made by former President Duterte has nothing to do and could not be used against his case. Ayan, mga sangkay. Sabi naman po ni Jonah Tanahara, speeches alone do not automatically make someone criminally liable. The court still needs to establish direct connection, intent, command, responsibility, and supporting evidence related to the alleged crimes. So, dito mga sangkay, kumbaga nakakuha po siya ng pabor dito sa kung sino man itong judge na to. Sabi dito, sobra naman na to. Kumbaga hindi na kailangan yung ganitong klaseng mga ilalatag pa as evidence. Ngayon mga sangkay, ito yung balita tungkol dyan. Tingnan po natin. Nagsimula na ang unang status conference ng ICC sa kasong Crimes Against Humanity ni FPRRD. Absent ang dating Pangulo pero present ang mga bagong miyembro ng kanyang depensa. Yan ang agenda report ni Kevin Manalo. Nag-uulat siya ng live mula sa Amsterdam. Kevin, ano na ang mga napag-uusapan sa status conference? Corina, natapos na ang ikalawang session sa status conference para sa kaso ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Nauna nang ipinakita ng prosekusyon ang kanilang kumpiyansa na matatapos ang kanilang disclosure o yung paglalahad ng mga ebidensya, testigo at mga dokumento sa September 30. 2 buwan ang kanilang inilaan para sa kanilang proposal na simulan ang paglilitis ng kaso ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa November 30, 2026. Ayan November 2026, November 30. Pero sabi ng depensa, magigipit sila sa 2 buwan na palugit dahil kailangan nilang araling mabuti ang mga karagdagang ebidensya at iba pa. Minimum of 3 months daw ang dapat ibigay. Napapatak naman sa December 30. Dahil holiday period ito, realistic umano na sa January 2027 na simulan ang trial. Sa panig naman ng mga abogado ng biktima, naniniwala silang dapat simulan agad-agad ang trial at pabor din sa kanila ang November 30. Masyado na raw mahaba ang paghihintay ng mga kaanak ng mga biktima
kung sa susunod na taon pa ito sisimulan. Iniatas din ni Presiding Judge Joanna Corner na ihanda na ng prosekusyon ang mga expert witnesses bago matapos ang Agosto. Mayroong 60 hanggang 70 witnesses, kabilang ang 31 insider witnesses na nais ipresenta ng prosekusyon. Sa usapin naman ng mga testimonya, sinabi rin ni Judge Corner na masyadong marami ang 197 speeches ni Duterte. No, ito yung sinasabi po natin. Masyado daw pong marami. Kumbaga, bakit hindi na daw ata kailangan mga sangkay? Kung pare-pareho lamang ang laman nito, Di ba yung mga speech na yun ni PRRD, minsan inuulit lang po doon sa yung mga ginagawa pa nga po niyang joke yun. at inudyok nila ang prosekusyon na ikonsidera kung kailangan bang gamitin ito lahat. Sinang-ayunan naman ito ni senior trial lawyer Julian Nichols ng prosekusyon at sinabing hindi gagamitin itong lahat. Ayan. So, dyan mga sangkay, nakakuha po ng puntos ang dating Pangulo ng Pilipinas. No? At mukhang okay naman no yung judge na to. Mukhang makukuha po ang hustisya kung may kung halimbawa talagang guilty si PRRD, mukhang magiging okay yung paghuhusga. At kung hindi naman guilty, may papanalo nila PRRD yung kaso na to, mukhang maibibigay naman po ng maayos. Kumbaga, marunong magtimbang ang judge na to, no? Pero yun na nga, mga sangkay, sa balita nga po sa international, sila US President Donald Trump, bad trip po talaga sa ICC. At hindi ko alam kung yan po yung effect na ngayon ay mukhang magiging patas sila. But, well, Nagpaalala ang ICC judges na iwasan ang tinatawag nilang wholesale dumping ng mga dokumento at ilimita lamang sa mga pinakamahalaga. Hindi nabanggit kung magpapakita mismo si FPRRD sa kanyang trial, pero sinabi ng depensa na hindi nito kakailanganin ng translator. Sa huli, sinabi ng ICC judges na pag-uusapan nila ang simula ng trial at malalaman natin ito sa pagtatapos ng status conference ngayong araw. Sa mga sandaling ito ay naka-break ang korte. okay, so pag nag-start daw po, ang pagkakaalam ko, pag nag-start po itong trial, mukhang na to, mga sangkay, halos araw-araw daw po gagawin ito. Mas mabilis ang mangyayari. Mapapanood daw po ng live ng buong mundo. So yan po yung abangan po natin, mga sangkay. No? Well, ano po ang inyong opinion? Comment down below. Meron tayong YouTube channel. Ito po ay Sangkay Revelation. Hanapin nyo po ito sa YouTube ngayon din. Kapag nakita nyo na, i-click nyo po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Ako na po ay magpapaalam. Mag-iingat pong lahat. God bless everyone.